Napag-usapan natin ang analysis nitong si Testarossa sa may ice prison na ginawa nitong si Velsard. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Naalala nitong si Testarossa nung ancient times na pinanood niya ang laban nitong si Guy at nitong si Velsard. Talagang napaka-spectacular daw nung laban na yon. Ang atmospheric prison wall nitong si Velsard ay nagsosolidify ng atmosphere para i-block ang attacks nitong si Guy Crimson. Ang Ice at Snow ngayon ay same principle. Pinapahaba lang ang effect gamit ang freezing. Kung normal atmospheric prison wall lang ay madali makawala, pero dahil combined sa may freezing semi-permanent ang pagsil ng movement para itong ice prison na nagtatanggal ng consciousness. Considering na kahit na si Carrera hindi nga nakatakas, proof daw yon na talagang napaka-terrifying ng strength at precision nitong freezing na ito. Moreover, originally ay defensive technique daw ito na ginagamit na ngayon offensively. Nag-assert itong si Testarossa na sa tingin niya daw kaya ginawa yun ni Velsard para maprotektahan ng mga tao na hindi mamatay sa may battle ni Guy Crimson. Naguluhan itong si Sokka sa may sinabi niya kasi kahit na madagil daw itong mga frozen statues na ito, safe to say na hindi sila madudurog dahil sa defensive nature ng power na ini-apply nga nitong si Velsard dito. A little later, naintindihan na finally nitong si Sokka ang ipinapaliwanag nga sa kanya nitong si Testarossa. Tinanong niya kung ibig sabihin daw ba nun walang hostile intent itong si Velsard sa mga ginawa niyang statues. Mahirap daw sagutin yung tanong na yon para kay Testarossa kaya napatigil sandali ito. After mag-isip ng ilang sandali at after niyang i-weigh ang mga possibilities, finally ay sumagot siya na rather than being hostile daw, siguro ay merong plano na sinusunod itong si Velsard. Ginamit niya ang method na yon dahil ayaw niyang ma-disturb ang laban nila nitong si Guy Crimson. Hindi siya controlled nitong si Feldway. Nagkaroon lang sila ng common interest sa ngayon, kaya nag-create siya ng isang situation na convenient para sa may goal niya. In-explain nitong si Testarossa ang speculation na ito kay Sokka para maging clear ang kanilang situation. Tinanong ni Sokka na kung ganun daw, unnecessary na daw ba ang kanilang rescue operation? Kaya sumagot itong si Testarossa na oo daw. Tsaka kung hindi naman daw ganun, imposible pa rin daw na ma-retrieve o mailipat nila itong mga statues na ito sa gitna ng laban nitong dalawang to. Nakita dito nitong si Testarossa ang itsura nitong si Sokka. Medyo naguluhan uli ito, kaya nagdagdag pa siya ng explanation para mas maintindihan ito ang scale ng power. Kasi hindi lang daw yung living things ang frozen, kundi pati ang ground itself. Ang part ng surface of the planet ay protected from destruction gamit ang ice nitong si Velsard. Finally, naintindihan na nitong si Sokka ang logic. Although naintindihan niya, parang hindi niya pa rin talaga ma-absorb sa kanyang utak dahil sa sobrang scale ng power na involved sa may laban na ito. Nagigas niya naman ng konti ang kanilang situation, pero overwhelmed pa rin siya. Mahirap daw kasi talagang paniwalaan na ginawang ice statues ang lahat para maprotektahan ng planet. Pero kung totoo nga daw yon, hindi na talaga kailangan na mailipat pa sila to a safer place. Kaya imposible na silang galawin dahil integrated na sila mismo sa may fixed environment ng mundo. Kung bubuhatin mo sila, bubuhatin mo yung buong surface. Tinanong ulit nitong si Testarossa itong si Sokka kung sasama pa rin daw ba ito kahit na meaningless na nga ang rescue operation at wala sila magagawa para sa mga naging biktima. Reconnaissance na lang daw ang magagawa niya at kailangan niyang tumalon sa may hellish place kung saan naglalaban ang dalawang monsters. Hindi guaranteed ang kanyang safety at baka mamatay nga siya agad. Worth it daw ba ang risk na ito kahit wala naman sila mapapala? Pero tumango itong si Sokka na oo pa rin daw kasi bilang covert operative at confident ni Zoe, duty niya daw na mag-gather ng information sa may nangyayari sa may ground. Alam niyang currently working hard itong sila Zoe, pati na rin ang kanyang mga kasama, kaya ayaw niya daw na maging useless sa kanila. Prepared daw siyang mamatay kung yun ay kinakailangan. Sumagot ng ganito itong si Sokka without any hesitation. Napaisip naman itong si Testarossa na napakaganda daw ng determinasyon na yon, kaya ngumiti itong si Testarossa sa kanya with full satisfaction dahil gusto niya ang mga tao na may strong will. Frankly speaking, napaka-insignificant lang daw ng magagawa nitong si Sokka sa my ground. At yung gagawin nga nito doon, pwede rin naman nilang gawin. Pwede nilang gawin ng reporting kasi kaya rin naman nilang gawin yon. Pero may role daw na pwedeng gawin itong si Sokka sa may operation nila na ito ngayon.
yon. At ang role na yon ang maging isang landmark kasi dahil sa intense battle unobservable danger zone itong kanilang area. Imposible na mag-teleport directly nang walang coordinates. Kailangan nila na mag-teleport sa isang ligtas na lugar. Makakatalon lang daw sila ng ligtas kung meron silang connection sa may location kasi pwede nilang gawing landmark yon. May connection itong sa Testa, kina Velsard at kay Crimson. Nadedetect niya sila pero risky kasi sila na gamitin as landmarks kasi baka magsakto na madamay siya kapag merong isang malakas na atake. Suicidal act daw yon kapag nagkataon. Pero kung may observer sa may site na kakilala nila, mas magiging safe ang kanilang gagawin na entry. Naintindihan nitong si Sokka ang ibig sabihin nito na as long as andun siya at buhay siya, ibig sabihin nun ay currently ay safe zone pa rin ang kanyang location. Once na ginawa na nga siyang landmark, tumango naman itong sa Testarossa. Gentle smile ito pero ruthless at cold ang dating kasi parang sinasabi na maging sacrifice daw itong si Sokka para sa safety ng iba. Actually, trabaho ito na kahit sino pwede gumawa as long as buhay sila at as long as willing silang isacrifice ang kanilang sariling buhay. And volunteer nga itong si Sokka dito. Normally, hindi na kailangan ng ganitong risk para lang magpadala ng reinforcement pero buo na daw ang loob nitong si Sokka. Sabi ni Sokka, wala daw sa kanya itong problema. Basta makatulong lang daw siya sa kanilang mission. Na-move ang heart nitong si Testarossa dahil sa may resolve nitong si Sokka na ito. Kaya tinawag niya ang kanyang alagad na si Moss at pinasama niya ito dito. Inutusan niya itong si Moss na protektahan itong si Sokka kahit na ano pa mangyari. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.